Good day po sa inyo. Welcome sa first page ng diary ni Teacher Flynn kung saan ibinabahagi ko ang ilan sa mga ginagawa ko sa buhay. Ako nga pala ay isang public school teacher sa probinsya ng Apayao. Sa araw na ito, magtatanim kami ng mais, kaya naman lalabas ako dito sa amin papunta sa bilihan para bumili ng ulam namin sa tanghalian at merienda na rin. Ako nga pala ay nanggaling sa family house nila Commander, aka ang aking partner. Every weekend kasi nagpapa-upload kami dito. Malayo ito sa highway at may 10 bahay lamang dito. Bago ka makalabas dito, kailangan mo munang tumawid ng 2 ilog at dumaan sa rough road. Dito, may naabutan tayo na kalabaw na chillax lang. Si Oreo, ang aming motor ay pinaparada lang namin sa bahay na ito dahil hindi niya kayang tumawid ng ilog. Hindi ko alam kung naranasan na ba ninyo na makonsensya para sa isang bagay, pero ganun kasi ang nararamdaman ko kay Oreo. Hindi naman siya nakadesign para sa rough road, pero pilit pa rin niyang kinakaya. Mapapansin ninyo na talagang rough road ang daan namin dito. Sana ma-improve na rin ito para mas marami pa dito sa amin ang umasenso. Palabas na ako ng highway, tingin muna both sides, hirap na at baka maaksidente. Pumunta naman ako sa boarding house para kumuha ng pera, pambili at pampasahod na rin sa mga makikitanim ng mais. Noong nakuha ko na ang mga kailangan ko, sumakay na ako kay Oreo para bumili. Una kong pinuntahan ay sa tindahan ni Mugubed. Kasama ko siya na teacher sa aming paralan. Tumingin-tingin ako ng pwedeng iulam at nag-decide na lang akong manok na lang ang kukunin. Sunod, pumunta na ako sa bakery upang bumili ng tinapay. Pumili ako ng 4 na klaseng tinapay, tigli 5 piraso para sulit. Nang nakabili ako, bumalik na agad ako kasi mataas na ang araw. Pagdating ko sa bahay, nauna nang nagtanim ang mga kasama ko. Bago sumunod, kumain muna ako. Ang ulam ko nga pala ay itlog, karne ng sawa o beklat at tilapia. Bale dito pala sa amin, hindi na kami bumibili ng mga cultured na o tilapia dahil nahuhuli naman namin ito sa ilog. Sumunod na rin ako para magtanim. Bale kasama namin ang mga kapatid ni Commander. Diyan pala, 2 kami ni partner ang magkasama sa pagtatanim. Ako yung gumagawa ng butas at siya naman ang tagalagay ng binhi. Pansin ninyo yung outfit ko ay puro black, which is hindi tama dahil sabi sa science namin noon na ang kulay black ay nag-a-absorb ng init. Tama ba? Noong mag-alas 11 na, inayos na namin ang binhi at bumaba na rin para magpahinga at kumain. Bale tinola pala ang luto sa manok na binili ko kaya sulit na sulit. Dinala pala ng kuya ni Commander ang kanyang baby kaya nag-babysit muna ako bago natulog. Kinahapunan, bumalik na kami upang ipagpatuloy ang pagtatanim. Medyo ubos na rin ang energy ko dito kaya lagi na akong nakaupo. Pagsapit ng alas 4:30, bumaba na kami dahil hapon na rin. Hindi namin natapos pero malawak rin naman ang natamnan namin. Habang nagpapahinga, mayroong pinabukas sa akin na niyog kaso mainit yung tubig. Nalaman ko, napulot lang pala nila sa daan. Nang nakapagpahinga na kami ni Commander, pumunta kaming ilog para maglaba at maligo. Makati na rin ang katawan ko at kailangang mahugasan ng kamay na humawak ng binhi. Nag-ayos na rin kami dahil papunta na kaming boarding house dahil may pasok na naman kinabukasan. Yun lang po para sa araw na ito. Abangan po ninyo ang susunod na page ng ating diary. Magandang araw at thank you sa panonood.